Kasunod ng mga kaganapan ng nakaraang pelikulang Casino Royale, si James Bond ay nagmamaneho patungong Siena, Italy, kasama ang nahuling si Mr. White sa trunk ng kanyang Aston Martin DS-12. Matapos iwasan ang mga humahabol, inihatid ni Bond si White kay M, ang pinuno ng MI6, na nag-imbestiga sa kanya tungkol sa mahiwagang organisasyon ng Quantum. Nang sumagot si White na ang kanilang mga operatiba ay kahit saan, biglang binaril ng bodyguard ni M na si Craig Mitchell ang isa sa mga gwardiya at inatake si M. Hinabol ni Bond si Mitchell at kalaunan ay napatay siya, sa kalituhan ay nakatakas si White. Matapos bumalik sa London at maghanap sa mga kasabwat ni Mitchell, natuklasan ni na Bond at M na may contact si Mitchell sa Haiti Edmund Slade. Nalaman ni Bond na si Slade ay isang hitman na ipinadala upang patayin si Camille Montes sa utos ng kanyang kasintahan, ang environmentalist na entrepreneur na si Dominic Green, na tumutulong sa destisong Bolivian na si General Medrano, na pumatay sa pamilya ni Camille, upang ibagsak ang gobyerno at maging bagong presidente, kapalit ng isang tila tigang na piraso ng disyerto. Matapos iligtas si Camille mula kay Medrano, sinundan ni Bond si Green patungong Austria. Samantala, ang pinuno ng seksyon ng South America ng CIA, si Greg Bean, kasama ang ahente na si Felix Leiter, ay gumawa ng non-interference deal kay Green para sa pag-access sa mga nakalagay na stock ng Bolivian oil na pinaniniwalaan ng CIA na dahilan ng interes ni Green sa lupain. Pinasok ni Bond ang pulong ng Quantum sa opera, nakilala ang mga miyembro ng executive board ng Quantum, at naganap ang isang putukan. Isang bodyguard ng espesyal na sangay na nagtatrabaho para sa miyembro ng Quantum na si Guy Haynes, isang tagapayo ng punong ministro ng Britanya, ang pinatay ng isa sa mga tauhan ni Green matapos siyang itapon ni Bond mula sa isang bubong. Inakalang pinatay siya ni Bond, binawi ni M ang kanyang mga pasaporte at credit card. Tumungo si Bond sa Talamon at kinumbinsi ang kanyang matandang kaalyado na si Ren Matis na samahan siya sa Bolivia. Binati sila ni Fields, isang empleyado ng konsular na humihiling na bumalik kaagad si Bond sa UK. Inaakit siya ni Bond at dumalo sila sa isang fundraising party na ginanap ni Green noong gabing iyon. Sa party, muling iniligtas ni Bond si Camille mula kay Green at umalis sila. Hinila ng Bolivian police sina Bond at Camille pero nadiskubre nilang si Matis ay walang malay sa boot ng kotse. Binaril ng isa sa mga pulis si Matis bago sila napatay ni Bond. Namatay si Matis sa mga bisig ni Bond na hinihimok siyang patawarin si Vesper at ang kanyang sarili. Nang sumunod na araw, sinuri ni na Bond at Camille ang nilalayong makapasok sa lupain ng Quantum sa pamamagitan ng himpapawid. Ang kanilang eroplano ay nasira ng Bolivian fighter planes. Nilinlang nila ang mga eroplano sa pagsira sa kanilang sarili, nag-skydive sa isang sinkhole, at natuklasan na sa halip na maghanap ng langis, ay lihim na pinipigilan ng Quantum ang supply ng sariwang tubig ng Bolivia upang lumikha ng isang monopolyo. Bumalik sa La Paz, nagkita sila Bond at M at nalaman niyang pinatay ng Quantum si Fields sa pamamagitan ng paglubog sa kanya sa krudo. Nakilala ni Bond si Leiter, na nagpahayag na magkikita si Green at Medrano sa isang hotel La Perla de las Dunas sa desyerto ng Atacama upang tapusin ang kanilang kasunduan, at binalaan siya na tumakas pagdating ng Special Activities Division ng CIA. Pinasok ni na Bond at Camille ang hotel, kung saan binablackmail ni Green si Medrano sa pagpirma ng isang kontrata na gagawing pinuno ng Bolivia si Medrano kapalit ng mga karapatan sa lupa, na gagawin siyang nag-iisang tagapagbigay ng tubig sa Bolivia sa mas mataas na halaga. Pinatay ni Bond ang hepe ng pulisya dahil sa pagtataksil kay Matis, at pagkatapos ay hinarap niya si Green. Samantala, pinatay ni Camille si Medrano, paghihiganti sa mga pagpatay sa kanyang pamilya. Ang labanan ay humantong sa pagkawasak ng pasilidad ng apoy. Nadakip ni Bond si Green at tinanong siya tungkol sa Quantum. Iniwan siya ni Bond sa disyerto na may isang lata lamang ng langis ng makina. Naghalikan sina Bond at Camille at hiniling na swertehin siya sa pagsugpo sa kanyang mga kaaway. Naglakbay si Bond sa Quezon, Russia, kung saan nahanap niya ang dating kasintahan ni Vesper Elwenti si Yusef Kabira, isang miyembro ng Quantum na nililigawan ang mga babaeng ahente na may mahalagang koneksyon at walang responsibilidad sa pagkamatay nito. Matapos isave ang pinakahuling target ni Kabira, Katik, pinahintulutan ni Bond ang MI6 na arestuhin si Kabira, nang hindi nasaktan. Sa labas, sinabi ni M kay Bond na si Green ay natagpo ang patay sa gitna ng disyerto, 2 beses binaril sa liig at ilang langis ng makina na natagpuan sa kanyang tiyan. Sinabi ni M kay Bond na kailangan niya siyang bumalik. Sagot niya na hindi siya umalis. Habang papalayo siya, ibinaba ni Bond ang kwintas ni Vesper sa likod niya sa niebe.